Tungkol sa isang amang nangarap ng mas magandang buhay sa kanyang pamilya ang kwentong ito. Palagay na agad ang loob ko nang magkakilala kami ng 2 dekada ng tricycle driver na si Kuya Jenly. Ramdam ko agad na masikap at mapagmahal siyang ama, yung tipong gagawin ang lahat para sa kanyang mag-iina. Kinwento niya sa akin kung paano siyang nabudol ng notorious na scammer ng mga sasakyan nang bumili siya ng kotse noong nakaraang taon. Ang tagal mo na pala nagta-tricycle, pakikwento naman sa amin kung kailan ka nagdesisyon na, teka, parang dapat ata magkotse na ako. Nung time po kasi na parang yung anak ko na pumapasok ng opisina, so kailangan niya ng service. Kasi ang service niya ngayon, motor. Eh, madalas yung ulan. Sabi ko, ba't hindi kaya tayo mag-upgrade? Kuha tayo ng kotse, kahit hulugan. Sabi niya, pwede yun pa. Pag sinervice ko sa gabi, o pwede natin gawing Grab. Maganda sana ang plano ni Kuya Jenly. Hindi niya bibitiwan ang pagbiyahe sa tricycle at bibili siya ng kotse na double purpose, ika nga. May service na para sa pamilya niya, may dagdag pang kita kung ipapasada. Pero nagdalawang isip siya noong una. Bago kasi makapagparehistro ng kotseng pamasada, marami-rami ang mga requirement para makapag-apply sa Transport Network Vehicle Service o TNVS Company. Bukod pa ang matagal na proseso. Kasi po pagka ikaw mismo yung mag-a-apply, kukuha ka ng bagong unit, sa kasa pa lang marami ng requirements na hinihingi. Kailangan may bangko ka. Ganun, hindi ka basta-basta ma-approve ng kasa pag wala kang bangko. Nakipag-ugnayan agad si Kuya Jenly sa online seller na nagpakilalang si Rio Garcia. Sabi ko, available po ba tong unit na to? Kasi nakapost na po yung unit eh. Sabi niya, yes sir, available. Sabi ko, magkano po yung cash out? Sabi niya, 160K. Ang kailangan mo lang, police clearance, yung pang down, tapos 2 valid ID, Meralco bill. Sabi ko, kompleto ako niyan at may nakaready na rin akong pang down. Sabi niya, sige, magkita tayo sa office. Wala nang patumpik-tumpik, kinabukasan, unang beses nakaharap ni Kuya Jenly si Rio Garcia, ang seller na nag-post ng car for sale sa online marketplace. Saka siya ipinakilala sa boss nitong si Jebra Pascual, aka Jebra Raneses. Matamis daw ang pananalita nitong si Jebra, kaya madali ring nagtiwala si Kuya Jenly na walang sabit ang usapan nila. Ang kasunduan, kada buwan maghuhulog si Kuya Jenly ng 18,000 pesos. Pero sa halip na sa bangko, didiretso ang pera kay Jebra. Nang makita na ni Kuya Jenly ang unit ng sasakyan at makuha ang susi, parang di raw siya makapaniwala. May PA o Provisional Authority na rin daw mula sa LTFRB para maipasada ang kotse. Ang bilis na mga pangyayari. Kompleto po yung mga papeles na binigay sa akin eh. May PA na po. Yung PA po kasi, yun po yung katunayan na accredited na siya ng LTFRB. So baga, ipaprocess na lang siya sa Grab. Maganda po yung mga sinasabi niya. At sabi niya nga po, kompleto lahat ng dokumento niya, kaya hindi kayo maluloko. Budol alert! Siguraduhing authentic, original at legit ang mga dokumento sa pagbili ng sasakyan. Baka kasi carnapped o ninakaw ang mga yan. 160,000 pesos ang paunang bayad o down payment na binigay ni Kuya Jenly kay Jebra. Pagdating namin ng office, kinuha na po yung aking requirements, yung 2 valid ID ko. Tapos, pre-process na po nila yung papeles. Doon na rin, sa office ni Ma'am Jebra. Doon na rin na-print yung may ORCR na, may sales invoice, may PA na. Sabi ko, kano ba pwedeng ibiyahe ito? Sabi niya, saglit lang yan. Within ng a week, makakabiyahe yan.
Walang hassle na nakuha ni Kuya Jenly ang kotse. 5 buwang nagtuloy-tuloy ang biyahe nito. Malaking bagay para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Kumikita naman ang pamamasada sa Opo. TNVS. Ah. Ano? Sa loob po ng 24 hours, kumikita rin po ng 4,000. Pagka swerte. Talagang maganda. Maganda yung biyahe po. So mga ilang buwan yon na napakaganda ng kita ninyo? Almost 5 months po, wala siyang palya. Maganda yung flow ng biyahe. Pero tila biglang pumreno ang pinapasadang sasakyan ni Kuya Jenly. Nang magkaroon ng deactivation notice ang ride-hailing app ng kotse, bawal na raw itong pumasada. Dumating yung problema kasi nagbigay po ng notice si Grab na pansamantala i-restrict muna yung account. Kasi nga po yun daw pong mga dokumento na isinabmit namin kay Grab, hindi po nagtutugma yung kanyang case number kay LTFRB. So kailangan pong maayos. Naisip agad ni Kuya Jenly ang kanyang mga bayarin sa utang at hulog sa sasakyan. Bumalik po ako ng opisina ni Ma'am Jebra. Sabi ko, Ma'am, paano to? May text si Grab. Sabi niya, hindi, sige, magmo-motion tayo. Gumawa po ulit siya ng panibagong dokumento. Ipinasa po namin kay Grab. Pero wala po, hindi po na-activate yung wala talaga. Ano na pumasok sa isip mo noon? Doon na po nag-umpisang kinabahan. Kasi sabi ko, bakit ang tagal? Sabi niya, sir, kasi may problema si Grab ngayon. Halos lahat ng nadi-deactivate talaga ng mga linya ngayon. Sabi ko, ganun po. Pero maayos pa naman. Sabi niya, maayos natin yan. Parang nagkarera na raw ang kaba sa dibdib ni Kuya Jenly, lalo na nang makita niya ang isang post na ito sa Facebook. Ano yung punto na nakumpirma mo na scammer talaga itong nakausap mo? Nakabad na pala siya sa LTFRB. So, grabe ang kaba ko nun. Na-scam ako. Hindi mo siya mapagkakamalang mangluloko. Mag-isa lang ba siya doon sa opisina niya? Hindi po, marami po sila pa. May secretary po siya, parang legal. Kasi nga po, malapit siya sa LTFRB. Gano'n kalapit? Likod lang po eh. Ha? Pader lang po yung pagitan na opisina niya na. Opo. Walking distance lang. Paano yung kotse? Nasa iyo pa. Anong nangyari? Binawi? Anong... Nung time po na yon, tumawag po yung anak ko. Sabi niya, pa, may HPG dito. Lalong kinabahan po ako. Sige, sabi ko, uwi ako dyan. Yun nga, naabutan ko doon. May 4 na HPG. Tinatanong, hinahanap yung mga dokumento ng kotse. Nilabas ko naman po lahat. Umiikot na ang ulo ni Kuya Jenly. Isusurrender na ba niya ang sasakyan sa Highway Patrol Group o igagarahe pa sa kanilang tarangkahan? Kasi sabi niya, pag lumabas yung alarm niyan, kasi nakatimbre na yan, kahit sino yung maging driver niyan, i-inquest namin. Hindi, natakot na po ako. Kaya binoluntary surrender ko na po. Sabi nung misis ko, tsaka yung anak ko, kaysa madamay kami sa kaso, natin yan. I-surrender na natin yan. Huli na nang mapagtanto ni Jenly Pesico na naging biktima siya ng assumed balance TNVS scheme. Karaniwang ginagamit sa scam ang mga sasakyang tinangay sa mga orihinal na may-ari nito at ipapasa sa iba para ibenta o i-assume balance ang pagkakautang. Yung kasing ating mga kababayan, gusto ring kumita kahit papano aside from dun sa kanilang trabaho at sa kanilang negosyo is nakikita nila dahil sa pangako na may magandang investment, may magandang returns yung kanilang investment, dun po naiinganyo po sila. Sa taya ni Kuya Jenly, umabot na sa mahigit 250,000 pesos ang nagastos niya sa kotse sa loob ng 5 buwan. Alalahanin naman niya ngayon ang inutang na niyang pang down payment. Paano mo ngayon binabayaran yung utang mo, yung 150,000? Binaghahatian po namin ng misis ko.
monthly kailangan po talaga namin bayaran yan kasi hindi pwedeng magpalya. Kailangan talagang bayaran. Ganun po kahirap. Umpisa na naman sa umpisa.